Isang makasaysayang araw sa inyo, mga kaibigan, at sa ating mga online learners na patuloy na sumusuporta sa ating mga e-to-live session. Welcome sa ating second quarter. Alam kong excited na kayo para sa ating bagong mga lalakbayin para sa ating Araling Panlipunan 8. Muli, ako ang inyong makakasama. Ako po si Tutor Alex mula sa SDO ng Bulacan. Siyempre, makakasama nyo din si Tutor Leo. Sa susunod na linggo, siya naman ang inyong makakasama para sa inyong paglalakbay sa susunod na linggo. Kami po ang mga maghahatid sa inyo ng mga kaalamang siksik, liglig at umaapaw. Kaya tara na, sama-sama nating tuklasin at pagyamanin ang ating kaalaman sa Araling Panlipunan 8. Bago tayo magsimula, tayo po'y nagpapasalamat sa ating lahat ng mga online learners, sa ating mga parents at kapwa guro na patuloy na sumusuporta sa ating mga programa, lalo na sa ating mga programang narito sa Itulay. Tayo po ay napanonood sa iba't ibang mga social media platforms ng Department of Education, sa Facebook at sa YouTube. Kaya naman, patuloy lamang po nating i-share ang ating mga online sessions para marami ang maabot ng ating Itulay sessions. Bago tayo magpatuloy, mag-shoutout muna tayo at kamustahin muna natin ang ating mga online learners. Siyempre, unang-una na nariyan kanina pa si Lawrence Carpio from Gutad National High School. Hello sa'yo, Lawrence. Shoutout din sa'yo, Marie June Gomera Espinosa. Good afternoon. Kay Francine Jeronimo Reyes from Partida National High School, San Miguel, Bulacan. Hello din kanila Trixie Enriquez Mahilum, kay Maxine Montemayor, kay Via Simbol Sorando, kay Marie June Gomera Espinosa, kay Bea Montemayor de la Rosa, Christopher Andrew Respicio, kay Samantha Perpuse, kay Gio Manalang, kay Janela Paule, at kay Joyce Ann. Hello kay Joyce Ann. Hello din kay Mia Jeline Bayudan Kubangbang. Hello po from Ingod Ramona Integrated School. Ayan po, hello po sa inyo. Kay Wilma Flores from Gutad National High School and Bea Montemayor de la Rosa and April Apolinar. Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At welcome po sa ating quarter 2 para sa ating session sa Itulay. Siguro excited na kayo para sa ating mga bagong tutuklasing kaalaman para sa quarter na ito. Bago tayo magsimula, tingnan muna natin kung naaalala pa ba ninyo ang ating mga napag-aralan noong nakaraang quarter. Naalala pa ba ninyo ang mga kasaysayan na natalakay natin? Lalo na yung mga sibilisasyon at mga kabihas ng pinagdaanan natin? So, para makita natin kung talagang tumatak sa ating isipan at natuto tayo sa ating mga pinag-aralan, ay magkaroon muna tayo ng balik-aral. Para sa ating panuto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang iyong sagot mula sa pamimilian at isulat ang iyong sagot sa sagutang papel or answer sheet at sa puntong ito ay i-comment nyo lamang sa ating comment section ang inyong mga sagot. Excited na ba kayo? Maiksi lang to pero tiyak ako na magugustuhan ninyo, kaya naman simulan na natin ang ating balik-aral. Para sa ating unang katanungan, tingnan natin kung naaalala pa ba ng ating mga online learners. Para sa ating unang katanungan, anong ilog ang naging lunduyan ng kabihas ng Ehipsyano? Hinahanap natin dito sa tanong na to ang isang espesipikong ilog. Tingnan natin. Letter A, ito ba ay ang ilog Huangho? B, ito ba ang ilog Nile? C, ilog Pasig? Or D, ilog Tigris? Sige nga po, tingnan natin kung naaalala pa ninyo ang sagot sa tanong na ito. I-comment lamang po sa ating comment section. Habang hinihintay ko ang mga sagot, muli magkaroon muna tayo ng shoutout. So muli, shoutout po sa inyo kay Clarice Ann Conde Shokson, kay Catlea Soriano, kay Rowena Alipio, kay Rogeline Villena, hello po, kay Laimi Garcia, Ivan UC Aquino, kay Bettina Kabagtong Faro, hello din kay Catlia Soriano, Mia Jeline Bayudan,
Ayan, pa-shoutout po kay Maria Bettina Faro. Hello po sa inyo. Good afternoon. Ayan, mukhang dumarami na ang sumasagot sa ating unang katanungan. Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa ating katanungan na anong ilog ang lunduyan ng kabihas ng Ehipsyano, ang sagot ay letter B. Congratulations! Tama kayo. Ito ay ang ilog Nile. Very good. At ang mga nakatamang sagot ay sina Samantha Perpuse, Joyce Ann, Maxine Montemayor, Catlia Soriano, kay Wilma Flores, Bettina Cabagtong Faro, Nadine Domingo Manabot, kay Catlea Soriano, congratulations, at si Trixie Tan Enrique. Congratulations sa inyong lahat. Ngayon, dumako na tayo sa ating second question. Siguro sa pangalawang tanong ay mape-perfect nyo pa din ang ating katanungan. Para sa ating second question, eto na. Ano ang tawag sa paniniwala ng mga sinaunang Tsino sa kanilang imperyo na nangangahulugang kami ang sentro ng mundo? Naalala nyo ba ang tanong na ito? Ano kaya ang sagot dito at ano kayang konsepto yung sinasabi o pinaniniwalaan ng mga sinaunang Tsino? Letter A, ito ba yung mandate of heaven? B, ito ba yung pharaoh? C, ito ba yung dynasty? Or D, ito yung Shongo? Sa inyong palagay, ano kayang sagot sa tanong na ito? Mandate of heaven ba? Pharaoh ba? Dynasty ba? Or Shongo ang sagot? Tingnan natin. So bago natin i-reveal ang ating sagot, muli mag-shoutout muna tayo sa ating mga online learners. Hello po, kanina Nadine Manabat. Good afternoon po, watching from Ingod Ramona Integrated School, grade 8. Hello po sa iyo. Kay Cyril Jane Antolin. Hello po sa inyo. Mula sa Palayan Region. Hello po. Hello din po kay Lynn Maika Canares. Good afternoon po, watching from Palayan Region High School. Also, shout out din kay Noel Fernandez, kay Sweet Cell Romerona, and also kay Nadine Manabat. Ayan, dumarami na ang sumasagot. Siguro i-reveal na natin ang tamang sagot para sa question number 2. Ang sagot para sa question number 2 ay, muli, tama ulit kayo. Ang sagot ay letter D o yung tinatawag nating Shongo, no? Tunog Chongo, no? Pero ito'y Shongo, nang ibig sabihin ay paniniwala ng mga sinaunang Tsino na kami ang sentro ng mundo. Sapagkat ang tingin nila sa ibang mga kabihasnan na nasa labas ng China ay mga barbaro at mga hindi ganoon kaunlad. So isa itong paniniwala upang i-boost nila ang kanilang mga sarili at tingnan ng kanilang mga sarili na sentro sila ng daigdig. Congratulations sa ating mga online learners na nakatamang sagot. Ngayon, dumako tayo sa ating pangatlong tanong. Para sa ating pangatlong katanungan, ano ang tawag sa pinuno ng mga Ehipsyano na kinikilala nila bilang hari at Diyos? Sino kaya? Ano kaya yung tawag doon sa kanilang pinuno? Pinuno na nga, hari na nga, Diyos pa. Tingnan nga natin. Ito ba ay letter A, Pharaoh? B, Emperador? C, Hari? Or D, Hyksos? Sa inyong palagay, anong kayang sagot para sa ating question number 3? Bago tayo mag-reveal ng sagot sa ating question number 3, mag-shoutout muna tayo sa mga nakatamang sagot kanina sa ating question number 2. So, syempre, nakatamang sagot si Nadine Manabat, si Trixie Tan Enrique, si Maxine Montemayor, si Trixie Mahilum, si Ace Cruz Galardo, congratulations, si Wilma Flores, si Bettina Cabagtong Faro, si Ivan UC Aquino at si Francine Jeronimo Reyes. Yan, congratulations sa inyong lahat sapagkat nakatamang sagot kayo sa ating question number 2. At para sa ating sa ating third and last question, i-reveal na natin ang sagot dahil lahat na nagko-comment ngayon ay correct. Tama kayong lahat.
Pharaoh ang tawag sa pinuno ng mga sinaunang Ehipsyano na kinikilala nila hindi lamang bilang mga pinuno ng kanilang bayan o ng kanilang kaharian, bagkus kinikilala din nila ito bilang mga Diyos na naglalakad or naririto sa lupa. Ang mga farao ang may hawak sa kanilang mga nasasakupan at sila ang nagdidesisyon para sa lahat ng aspeto ng kanilang ikinabubuhay. Sa lahat ng ating mga online learners, congratulations dahil na-perfect ninyo ang inyong o ang ating balik-aral at tiyak na tiyak ako na inyong natutunan ang mga aralin natin noong first quarter. Congratulations! Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng virtual clap. Ayan, congratulations! Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong aralin o paksa para sa linggong ito. Ang ating tatalakayin para sa linggong ito, para sa ikalawang markahan, unang linggo, ay ang kabihas ng Minoan, Mycenaean at klasikal na Greece. Pamilyar ba sa inyo ang topic? Minoan, Mycenaean at Greece? Bago tayo magpatuloy, ang ating module na ginagamit or gagamitin sa oras na ito ay mula sa DepEd Caraga Region sa panulat ni na Sir Jeffrey Retita at Ma'am Sheila Penza. Yan po, maraming salamat po sa inyo, Sir Jeffrey and Ma'am Sheila, at salamat po sa inyong effort sa pagkakaloob sa amin o paghahandog sa amin ng ating pong self-learning module na ginagamit sa hapon pong ito. Para sa ating layunin sa pagkatuto, dapat nating makita ang ating objective o ang ating layunin sa pagtatapos ng ating talakayan. At ang ating layunin ay nasusuri ang kabihas ng Minoan, Mycenaean at kabihas ng klasiko ng Greece. So susuriin natin, titingnan natin. At syempre, para makamit natin ang layunin ito, mayroon tayong mga tiyak na layunin para sa paksa. Para sa ating mga tiyak na layunin, una, natatalakay ang mga pangyayari na naghubog ng kabihas ng Minoan, Mycenaean at kabihas ng klasiko ng Greece. Pangalawa, nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Sparta at Athens sa aspetong politika, ekonomiya at sosyal na aspekto ng lipunan. At panghuli ay nailalahad ang mga pangyayari na may kinalaman sa pag-unlad ng kabihas ng klasiko ng Greece. Excited na ba kayo? Sapagkat ako ay excited na para sa ating session sa hapon na ito. Noong nakaraang mga lessons or noong mga nakaraang sessions, pinag-usapan natin ang mga kabihas ng umusbong sa Mesopotamia, ang mga kabihas ng umusbong sa kontinente ng Africa, particular yung Ehipsyano, yung umusbong sa China, ang umusbong sa Indus. Majority ng ating mga na-discuss ay matatagpuan sa kontinente ng Asia. Ngayon, pumunta muna tayo sa isa pang kontinente na hindi malayo or hindi nalalayo sa Asia. Halos ito ay kapitbahay lamang ng Asia. Ito ay ang kontinente ng Europa. At bago natin siyasating mabuti ang kontinente ng Europa, tingnan muna natin yung nasa bukanang bahagi ng Europa. At ano yung mga umusbong na kabihas na narito. Nakikita ninyo sa inyong mga screen ang mapa at sa inyong bandang gilid ay makikita ninyo ang Asia Minor. Ang Asia Minor ay currently ang bansang Turkey na kung saan ito ay ang hangganan ng kontinente ng Asia. Tayo ay tulad ng sinabi ko kanina ay lalakbayin natin, sisilipin natin yung katabing bahagi or katabing kontinente ng ating Asia. At ito nga yung kontinente ng Europa. Magsimula tayo sa isang maliit na isla na matatagpuan sa bandang ibaba ng Europa. Nakikita nyo ba sa inyong mga screen ang isla na yon? Ito ay napaliligiran ng dagat Mediterranea at dagat Aegean. So ito ay ang isla ng Crete. Yan, nakikita nyo ba sa inyong mga screen? Iyan ang isla ng Crete. At halos sa isla na yan, umusbong at nagsimula ang kabihas ng mamamayagpag hindi lamang sa bahaging ito, sa rehiyong ito, kundi maging sa kabuuang bahagi ng Europa.
Ang kanilang impluensya ay mananatili sa mahabang panahon. Ito nga ang kabihas ng Minoan. Ano ba ang kabihas ng Minoan? Ang kabihas ng Minoan ay nabuo sa isla ng Crete. Dahil sila'y napaliligiran ng karagatan, sila'y mahuhusay na mga mandaragat at mamamalakaya o mangingisda. Mahusay rin silang gumamit ng metal bilang kasangkapan at bilang sandata. Hango ang kanilang pangalan mula sa kanilang tanyag na hari na si Haring Minos. Siguro familiar kayo doon sa mitolohiyang Griego at siguro familiar kayo doon sa tinatawag na Minotaur. Ayan, so makikita natin sa pagtalakay natin sa mga susunod na yugto ng ating aralin itong mga mitolohiyang ito. So nagmula ang kanilang pangalan sa kanilang tanyag na hari na si Haring Minos. At tinatayang nagsimula ang kanilang kabihasnan noong 3,100 taon bago ang panahon ni Kristo. So napakatagal na ng kanilang kabihasnan. At ang kanilang sentro ay matatagpuan sa lungsod ng Knossos. Ngayon, ano ba ang mga ambag ng mga Minoan? Sa rurok ng kanilang kabihasnan, natamo ng mga Minoan ang sabihin na nating development o pag-unlad na ninanais nila. At natagpuan nila or nakamit nilang development na to hindi lamang dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi sa pamamagitan din ng kanilang pakikipagkalakaran sa kanilang mga karatig lugar. Dahil mahusay silang mga mandaragat at pinagdudugtong sila ng ng karagatan, naging paraan ang paglalayag sa dagat upang maghatid ng mga impormasyon at kasanayan sa kanilang isla. Kaya naman umunlad ang kanilang kabihasnan. Mayroon silang mayamang sining sa pottery o yung pagpapalayok at sila'y mahuhusay din gumuhit ng mga pinta sa kanilang mga pader o yung tinatawag nating fresko. Sila din ang unang nakagawa ng arena sapagkat sila'y mahilig din sa mga tinatawag nating mga sports gaya ng boxing. Sa katunayan, sila nga ang unang nakagawa ng arena para sa kanilang libangang itong boxing. Bukod dito, sila din ay mahusay sa tinatawag na bull dancing at marami pang iba. Ang palasyong natuklasan ni Sir Arthur Evans noong 1899 ang nagpapatunay na ang isla ng Crete o ang kabihasnan ng Minoan ay talagang maunlad at mahusay. Sapagkat ang palasyong natuklasan ni Sir Arthur ay hindi lamang isang simpleng palasyo, bagkus ito ay napakalaking palasyo na naglalaman ng napakaraming mga kwarto. Kaya nga, sa mitolohiyang Griego, meron doong tinatawag na labyrinth. Sabi ng mga mananaliksik, hango ito sa palasyo ng Knossos sapagkat sa sobrang dami ng mga silid ay halos maligaw ka na sa kanilang palasyo. Pero syempre, katulad ng maraming mga kabihasnan, dumating din ang pagsubok sa mga Minoan na naging dahilan ng kanilang pagbagsak. So ano ba ang dahilan ng naging pagbagsak ng mga Minoan? Tinatayang tumagal ang kanilang kabihasnan hanggang 1,400 taon bago ang panahon ni Kristo. Nagwakas ang kanilang kabihasnan dahil sa kabihasnang mas malakas ang puwersa sa kanila. Ibig sabihin, sila ay nasakop ng mas mahuhusay at mas malalakas na kabihasnan na siyang naging dahilan upang mawasak ang kanilang pamayanan. So ano ba o sino ba itong nagpabagsak sa mga Minoan? So muli, makikita natin sa ating mapang isla ng Crete na sinibulan ng kabihasnang Minoan. Ang nanakop sa kanila o ang mga puwersang nagpagiba sa kabihasnang ito ay matatagpuan sa Mycenae. Kaya naman, ang kabihasnang sumakop sa mga Minoan ay tinatawag na kabihasnang Mycenaean. Gayong sila ay bumagsak o sabihin na natin gayong sila ay nalupig na mga kaaway, hindi nagwakas ang impluwensya ng mga Minoan. Sa makatuwid, ang kanilang kultura, ang kanilang kasanayan ay minana ng mga Mycenaean. Kaya naman halos hindi magkaiba ang kanilang kultura at pananaw.
Bagkus, dahil sa pagsasanib na ito ng kultura ay mas nadagdagan ng kulay ang tradisyon, ang kultura at kasanayan ng mga Mycenaean. Sila ay mga katutubo na matatagpuan sa paligid ng Caspian Sea, sumalakay sa Knossos noong 14,000 BCE or 1,400 BCE. Ang mga lungsod ng Mycenaean ay pinag-ugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Ang kanilang mga lungsod ay mayroong malalapad na mga pader na nagsisilbing mga proteksyon nila laban sa mga kaaway. Kung kayo'y napunta na sa Intramuros, halos ganoon ang kasanayan ng mga Mycenaean. Mayroong makakapal at matatayog na pader upang magsilbing harang at proteksyon laban sa mga kaaway. Bukod dito, nakilala ang Mycenaean dahil sa kwento ng Troy. Familiar ba kayo sa Troy? Napanood nyo na ba yung pelikulang Troy? Sapagkat noong araw o ilang taon na ang nakalilipas ay mayroong isang sikat na pelikula na may pamagat na Troy na ipinapakita ang digmaan sa pagitan nga ng Mycenae at ng lungsod-estadong ito, ang Troy. Ngayon, nakikita nyo ba ang mapa sa inyong mga screen? So kanina pinakita ko sa inyo kung nasaan ang Mycenae. Ngayon naman, tingnan natin kung nasaan ang Troy. Ang Troy ay matatagpuan sa bandang Asia Minor. Ayan. So napakalayo, no? Pero isang tinik para sa mga Mycenaean ang Troy. Bakit? Sapagkat ang Troy ay mayroong mahusay at mayamang kasanayan. Sila ngay matatagpuan sa malapit sa tinatawag na Helles Point. Mayaman at makapangyarihan ng Troy at halos kontrolado ng Troy ang kanilang nasasakupan at yung kanilang kapaligiran. Kaya naman, banta para sa mga Mycenae ang lungsod-estado ng Troy sapagkat kung gusto mong maging mahusay na kabihasnan, kailangan gupuin mo ang ibang mga kabihasnang nagiging banta para sa iyo. Sa kabilang banda, bumagsak pa rin ang Troy sa kamay ng mga Mycenaean. At ito nga ay nailahad sa kwento ni Homer sa kanyang epikong pinamagatang Iliad na naisulat noong ika-8 siglo. Naging isang alamat ang digmaan ng Mycenae at Troy sapagkat ito'y nagpapakita hindi lamang ng lakas, kundi ng impluwensya at kasanayan ng mga sinaunang tao. Napakarami ding ambag ng mga Mycenaean. Sa makatuwid, ang kanilang sining, maskara, pagpipinta at mga sandatang metal ay nananatiling mga naka-exhibit sa mga museo sa Greece sapagkat pinaniniwalaan ng mga Griego na ang mga Mycenae ay maituturing nilang mga ninuno sapagkat ito'y mga nauna sa kanila. Mayroon silang sistema ng pagsulat at pananampalataya. Gayong mayroon silang sistema ng pagsulat ay hindi ganoon kadetalyado ang kanilang kasaysayan. Kaya naman, ang mga kwento ng mga bayanit mga hari ng Mycenae ay naisalin sa pamamagitan ng kwento o yung tinatawag nating oral history. At ang mga kwentong ito ay ang magiging batayan ng tinatawag nating mitolohiyang Griego o yung Greek mythology. Sa makatwid, malaki pala ang impluwensya ng Mycenae sa kultura at kabihasnan ng mga Griego. Tulad ng sa Minoan, dumating din ang pagsubok sa Mycenae at nagpagupo at bumagsak sa kanila. Sinakop sila ng mga Dorian at yung pananakop na ito ay tumagal ng halos 300 taon na tinatawag na Dark Age sa rehiyong ito. Sapagkat sa Dark Age na ito, sa pagbagsak ng Mycenae, natigil ang pakikipagpalitan ng impormasyon, natigil ang pakikipagkalakaran, natigil ang paglinang, ang pagdevelop ng sining, ng kahusayan at ng kalinangang natatangi sa kanilang lugar. Tumagal ng 300 taon. Tagal nun, no? Pero, katulad ng isang phoenix na nabubuhay mula sa abo, ang kanilang kasaysayan at kabihasnan ay hindi natigil o nahinto dito. Sa makatuwid, ang kanilang pagbagsak ay magiging daan
upang umusbong ang panibagong kabihasnan. At ito nga ay ang kabihasnan ng mga Griego. Ang mga klasikong Griego. Tinatawag ng mga Griego ang kanilang sarili bilang mga Hellenes o anak ni Helen. At ang kanilang lupain ay tinatawag na Hellas. Sa panahon ng kasikatan ng Greece noong 338 BCE, ito'y tinatawag na panahong Hellenistiko na kung saan napakalaki ang naging ambag ng mga Griego sa kilalang daigdig. At syempre, ang ambag na ito ng mga Griego ay hindi lamang nagmula sa kanilang sariling kakayahan, kundi ito ay ang mga pinagsamang kasanayan mula sa mga naunang kabihasnang Minoan at Mycenaean. Nakilala ang mga Griego sa tinatawag na mga polis. Ang mga polis ay tinatawag na mga lungsod-estado. Ito ay ang mga unang pamayanan ng mga Griego. Ang polis ay isang lungsod na kung saan ito ang nagiging sentro, hindi lamang ng kalakaran, kundi ng kanilang kalinangan at pag-unlad ng bayan. No? Sa mga polis ay mayroong matataas na lugar. At doon sa matataas na lugar na yun, doon matatagpuan kalimitan ang mga napakahalagang mga gusali. Ito'y tinatawag na Acropolis. Ang Acropolis, doon natin matatagpuan ang mga templo ng mga Diyos at Diyosa, ang kanilang mga bahay pampamahalaan, ang mga lugar kung saan sila nagdedebate, ang mga lugar na mahahalaga para sa kanilang lipunan. Ang mga polis ng Greece ay nakilala or mas nakilala yung dalawang polis na tiyak ako na kilala at alam ninyo. Sapagkat may mga pelikula na nailambag or naisagawa na nakasentro sa kasanayan at kultura ng mga polis na ito. Ito ay ang polis ng Athens at ang polis ng Sparta. Simulan natin ang pagtukoy sa polis ng Athens. Ang polis ng Athens ay kinikilala bilang sentro ng kalakalan at kultura sa Greece. Sapagkat ang Athens ay masasabi nating maunlad, hindi lamang sa kanilang infrastructures o infrastruktura, kundi maging sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang filosofiya, sa kanilang ambag. Nagsimula ang Athens na pinamumunuan ng mga hari na pinipili ng asembleya. Ang mga hari ay kadalasang nagbumula sa mayayamang angkan. Ngunit hindi paglipas ng panahon, ang mga haring ito'y nagiging makasarili at sakim. Kaya naman nakalilimutan nila ang interes ng nakararami. Sila'y tinatawag na mga tyrant king, mga sakim na mga hari. Dahil dito, ang mga Griego ay nakaisip ng paraan na alisin ang mga bulok na hari at palitan ito ng mas competent, mas mahusay, mas magaling at mga pinuno na isa sa alang-alang ang kanilang nasasakupan at hindi ang kanilang personal na interes. Dahil sa prosesong ito, nabuo ang konsepto ng demokrasya. Ito ang isa sa pinakamahalaga at pinakamalaking ambag ng mga taga-Athens sa daigdig. Ang konsepto ng demokrasya na kung saan mayroon tayong kakayahan, tayo bilang mga mamamayan, na mamili ng ating mga pinuno na silang maglilingkod para sa buong bayan. Doon nakilala ang Athens sa konsepto ng demokrasya. Ang salitang demokrasya ay mula sa salitang Griegong demos at kratos ng ibig sabihin pamamahala ng tao sapagkat tayo ang namimili ng iluluklok natin sa pwesto. Yan ang malaking ambag ng Athens. Para naman sa Sparta, ito'y kinikilala bilang isang mandirigmang polis. Siguro familiar kayo doon sa pelikulang 300. No? At pinakikita doon ang kanilang hari na si Leonidas. No? Ito'y nagpapakita ng larangan na kung saan napakahusay ng mga Sparta ang pakikipagdigma. Ang kanilang militaristikong pamamaraan ang nagbigay sa kanila ng katangian upang katakutan ng kanilang mga karatig lugar sapagkat sila'y nananatiling oligarkiya at estadong mandirigma.
Ang kanilang mga pinuno ay pinipili din ng asembleya, ngunit ito din naman ay tinitimbang kung sino yung maimpluwensya, mahusay na mga pinuno na silang iniluluklok nila sa posisyon. Nagpapalawak ng teritoryo ang mga Sparta sa pamamagitan ng pananakop. At kadalasan yung mga nasasakop nila o yung mga nasasakop nilang mga lugar at nabibihag nilang mga tao doon, ito yung mga kalimitang pinagtatrabaho nila para sa kanilang mga kalsada, sa kanilang mga tulay, sa kanilang mga infrastruktura. Napakaganda at napakahusay ng kanilang estratehiya at ito ang magiging marka ng kanilang kasaysayan. Ang kasaysayan ng mga mahuhusay na mandirigma ng Sparta. Sa katunayan, napakaraming ambag ng mga Griego at halos lahat ng aspeto ng ating pamumuhay sa kasalukuyan ay mayroon silang say or mayroon silang ambag. Sa larangan ng agham, sa drama, sa komedya, sa medisina, sa kasaysay at filosofiya, naririyan ang mga tao, ang mga Griegong nag-ambag ng malaki na hanggang sa kasalukuyan ay ating napapakinabangan. Tulad sa agham at matematika, andyan ang Pythagorean theorem, andyan ang geometry, andyan ang iba't ibang larangan sa math, sa drama at sa komedya. Ito'y hindi lamang pang-entertainment. Ito ay isang paglalarawan ng kanilang lipunang kinagagalawan sa paraan ng pagpapalabas sa entablado. Sa larangan ng medisina, ito ay isang paraan o sabihin na natin ito ay isang hakbang upang matutunan natin yung ating kabuuan bilang mga tao. No? Dati kasi, tayo, di ba, naniniwala tayo, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakasandig sa agham. No? Halimbawa, pag ikaw ay nagkasipon, pwedeng sabihin ikaw ay sinasaniba ng masamang espiritu, pag ikaw ay nagkasakit, di ba? Pero sa pagtuklas ng mga makabagong medisina na pinasimulan ng mga Griego at ng ibang mga kabihasnan, ito'y magiging daan upang mapaunlad natin ang ating mga kasanayan at kahusayan. Sa kasaysayan, andyan sina Herodotus, Thucydides, sa mga manunulat ng digmaan ng mga Griego at ng mga Persian. At sa larangan ng filosofiya, hanggang sa kasalukuyang panahon ay pinag-aaralan pa rin natin ang dunong ni Socrates, Plato at Aristotle. Katulad ng ibang mga kabihasnang na-discuss natin, mayroong part na kung saan bumagsak din ang kanilang kabihasnan. Ngunit ang pagbagsak na ito ay hindi nangangahulugang magtatapos ang kanilang impluensya sapagkat mananatili ang kanilang kasanayat kabihasnan hanggang sa mahabang panahon. No? Napakarami ng ating natutunan para sa topic na ito. 3 kabihasnan ang ating nasilip sa kasaysayan. Andiyan ang Minoan, Mycenaean at ang klasikong Griego. Ngayon, sa sobrang dami ng ating naging input sa hapon na ito, tiyak ako na mayroon kayong mga topic na gusto nating balikan. At sa mga susunod nating mga talakayan, mas papalalimin natin ang ating pag-unawa sa mga ito. Pero ngayon, tingnan muna natin kung talaga bang tumatak sa ating isipan ang kasaysayang ating natutunan sa hapon na ito. Para sa ating pagyamanin, naririto ang ating panuto. Para sa ating panuto, sagutin ang mga sumusunod na katanungan, piliin ang iyong sagot sa pamimilian, isulat ito sa sagutang papel or i-comment sa ating comment section. Handa na ba kayo? Simulan natin sa unang tanong. Para sa unang tanong, ano daw ang ginawa ng mga Minoan? Naalala niyo pa ba ang mga Minoan? Ito yung una nating diniscuss. Ano daw ang ginawa ng mga Minoan upang umunlad ang kanilang kabihasnan? So tingnan natin. A. Pinalawig ang pagmimina sa lugar. Pagmimina. B. Nagtatag ng mga arena upang kumita. Typographical error, sorry. Kumita. Ayan. Letter C. Nakikipagkalakaran sa mga karatig lugar. Or D. Nakipaglaban at umangkin ng iba pang mga lupain.
Ano kaya ang sagot sa ating unang tanong? Sige nga, i-comment nyo sa ating comment section ang sagot para sa ating first question. Habang hinihintay ko ang inyong mga sagot, magsha-shoutout muna tayo sapagkat napakarami ng ating nanonood at nakikiisa sa ating session sa hapon na ito. Ayan, shoutout po kay Jovelyn Anchola, kay Reynoa Main Perenya, hello po, kay Geraldine Rodolfo, kay Sagad Mariano Rebecca, kay Jamie Sunglao Regala, hello po, kay Via Simbol Sorando, Francine De Leon Panalangin, good afternoon po, kay Joy Ann Versosa, Rowena Alipio, Chris Daniel Fernando Mendoza, hello po, kay Ace Maclendo. Kung tama ang pronunciation ko, hello po sa iyo. Kay Judiel Humento, kay Valenzuela Carl, ayan, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, napakarami na ng sumagot sa ating unang katanungan at mukhang tama ang ating mga online learners. I-reveal na natin ang sagot. Tama kayong lahat. Sapagkat ang naging paraan ng mga Minoan ay nakipagkalakaran sila sa mga karatig lugar. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng isang malaking check. No? Congratulations! Dumako naman tayo sa pangalawang katanungan. Ano ang pangyayari ang naging sanhi ng pagbagsak ng Mycenae? Mycenae naman ang pinag-uusapan ngayon. Anong pangyayari ang naging sanhi ng pagbagsak ng Mycenae? A. Pagsakop ng mga Dorian. B. Pakikipagkalakaran sa ibang lugar. C. Pagkasira ng kanilang mga pananim. Or D. Epidemya at maraming tao ang namatay. Sa inyong palagay, ano kaya ang sagot para sa katanungang ito? Ano kaya ang naging sanhi ng pagbagsak ng Mycenae? Habang hinihintay natin ang sagot sa puntong ito, i-shoutout muna natin ang ating mga online learners na nakatamang sagot kanina. Hello po sa inyo, sina Trixie Mahilom, kay Francine Heronimo Reyes, kay Ferlin Lapid Manansala, hello po kay Christopher Andrew Respicio, si Rowena Sawal from Santa Lucia National High School. Hello po sa iyo, ma'am. Hello po, Rowena Sawal, kay Alexandra Nicole Fadrequela. Hello po sa inyong lahat. Ayan. So ngayon, sa puntong ito, ano kayang dahilan ng pagbagsak ng mga Mycenaean? I-reveal na nga natin ang tamang sagot. Ang pagbagsak nila ay dahilan sa pananakop ng mga Dorian. Letter A ang sagot. Congratulations. Tama kayo, no? Tama sina Trixie, sina Kathleen Soriano, si Nadine Domingo Manabat, si Christopher Andrew Respicio. Congratulations sapagkat ang tamang sagot nga is letter A. Dumako na tayo sa ating panghuling katanungan o sa pangatlo nating katanungan. Ano ang pinakamahalagang naiambag ng mga Athens sa kabihasnan ng daigdig? Ngayon, polis naman ng Athens ang pinag-uusapan natin. Ano daw yung kanilang pinakamalaking naging ambag? Bababahagi mo ba kung ano? Tingnan natin. Letter A, ito ba yung assembleya? B, ito ba yung batas militar? C, ito ba yung demokrasya? Or D, ito ba yung polis? Tingnan na natin, ano kayang sagot para sa tanong na ito, ang pinakamahalagang ambag ng mga Athens sa daigdig. So habang hinihintay natin ang tamang sagot, shout out ulit tayo sa ating mga nakatamang sagot kanina sa number 2. Congratulations sa mga nakatamang sagot, sina Catlea Soriano, Nadine Domingo Manabat, si Christopher Andrew Respicio, kay Bettina Cabagtong Faro. Congratulations kay Hailey Gavin Hilario, kay Nadine Domingo. Ayan, nabanggit ko na ata si Nadine kanina. Ayan. So, congratulations. Tama ang mga online learners natin at talagang nakikinig kayo sa ating online discussion. Siguro, i-reveal na natin yung sagot para sa ating question number 3 at dumarami na ang nakasasagot para sa number 3. Ang pinakamahalagang ambag ng mga Athens sa kabihasnan ng daigdig ay ang letter C, demokrasya.
tulad ng ating nasabi kanina, no? Yung batas militar o yung sinasabi nating militaristikong pamumuhay ay naging ambag ng kabihasnan o naging ambag ng polis ng Sparta, no? Pero ang Athens na siyang kinikilalang sentro hindi lamang ng kalakaran kundi maging ng kultura ng mga Griego ay nagbigay sa atin ng isang napakahalagang konsepto na hanggang sa kasulukuyan ay natatamasa natin. Ito nga ay ang konsepto ng demokrasya or letter C. So sa lahat ng ating mga online learners na nakatamang sagot, congratulations sa inyo at lagi sana nating tatandaan kung paano pinahalagahan ng mga taga-Athens ang demokrasya, ganun din pahalagahan din natin ang demokrasya na mayroon tayo sa kasalukuyang panahon. Tandaan natin ang demokrasya ay ang pamamaraan natin kung paano natin bibigyan ng mas mahusay at mas magandang buhay ang ating lipunan. Ayan, napakabilis ng ating oras at ayan, di na natin sasagutan yung ibang katanungan, no? Sapagkat tayo ay nasa huling bahagi na ng ating oras sa puntong ito. Tayo nasa dulo na ng ating aralin. Kay bilis lumipas ng oras at napakaiksi ng ating oras. Pero tiyak ako, kung mayroon kayong mga katanungan, nabitin man kayo ay may mga susunod pa tayong mga sessions na pagsasamahan. Kaya naman, lagi lamang kayong tumutok sa ating mga session para naman lagi tayong may matutuklasang mga bago sa ating mga aralin. Nawa, sa ating napag-aralan sa araw na ito, sana ay mayroon tayong natutunan at mga napulot sa ating mga napag-aralan. At dapat nating tatandaan na sa lahat ng pagkakataon, hindi pagkatalo ang ibig sabihin ng pagbagsak. Minsan, ito'y panimula ng bagong paglalayag. Katulad ng mga kabihas ng bumagsak, mayroong bagong sisibol. Kaya naman, lagi nating tatandaan na laging may panimulang daratnan ang bawat pagbagsak na ating mararanasan. Diyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito, mga kaibigan at mga online learners. Kaya muli ako ang inyong tutor Alex mula sa SDO ng Bulacan. Kaya naman, wag muna kayong aalis sapagkat susunod na ang inyong tutor Leonard at tutor Carl para sa Araling Panlipunan 9. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.